Di ba? Kaya sa atin nakakampi at tayo ang nasa legal, tayo ang sumusunod sa international law. Kaya sobrang kudos sa ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Magandang araw at welcome po sa aking channel. Isa na naman pong bagong reaction video ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay Melvs Castle. Title po nito, hinamon ng China, papaatrasin nyo o magkakagera tayo. Kahit magkagulo pa, di isusuko ang West Philippine Sea. Nasa description po ang link ng video ni Melvs Castle para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Huwag mo rin sana kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Hindi magpapatinag sa paninindak ng China. Yan ang direktang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagmumukha ng lahat ng Chinese sa may ASEAN. Kung hindi raw iaatras ng China ang lahat ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea, hindi rin raw maduduwag ang Pilipinas na labanan to. Well, dapat lang po, no? Dapat lang tayong pumalag na sa ginagawa sa atin ng China dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea, dahil hindi na po talaga magandang ginagawa nila sa atin. At malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi kung napanood nyo nga po, no, yung talagang sagutan po nila doon sa ASEAN meeting na yon, talagang napakatindi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sa pagmumukha po ng mga representative ng China ay sinabi niya po talaga lahat-lahat na mali po ang ginagawa ng China sa atin. No, ganun po katindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobrang solid po ng Pangulo natin. Philippine Sea, hindi rin raw maduduwag ang Pilipinas na labanan to. Gaya nitong nakaraang araw, pinalagan ng BIFAR ang Chinese warship na gusto sanang humarang sa ating dadaan. Nice. Pero sabi ng kapitan ng BIFAR, banggain nyo pag humarang yan. Dahil pala yan sa utos ni PBBM, labanan nyo pag inagrabyado kayo ng mga Chinese basta nasa ating teritoryo kayo. Well, dapat lang po yun, dahil kung nasa teritoryo talaga natin, dapat po tayong dumepensa. Kasi teritoryo natin yan, mulat sa pool pa po dapat natin ginagawa yan. Dahil alam niyo na po, no, yung mga bansa po sa Indo-Pacific na pinapasok ng China ay ganun po ang ginagawa. Kasi po nasa tama po sila at nasa mismong teritoryo nila. Tulad po ng ginawa ng South Korea noon, 'di ba, sa China, na talagang niratrat sila noon at tumubog nga po yung barko nila. Kaya ganun po dapat. Pag pumasok sa ating teritoryo, gawin po yan dahil tayo po ang nasa tama. Tayo po ang sumusunod sa international law at nilalabag po yan ng China. Wala po silang pinapakinggan, sila po ang, kumbaga, antagonist dito sa nangyayari po dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. Whatever happens, we will maintain that presence. Diba? Napakagandang marinig yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Isipin nyo, no, kung yung nakaraang presidente natin yan, wala. Baka nga probinsya na tayo ng China at sila nga ang may kasalanan kung bakit ginaganyan tayo ngayon ng China. Diba? Umabuso at pinagbigyan ng pinagbigyan dahil alam nyo na. Pero ngayon ay hindi na po yan uubra sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi po tayo yuyukod sa China. We will not yield. Ilalaban po natin ang ating teritoryo. Hindi man sa marahas sa pamamaraan, ay talagang sa international law ilalaban natin yan. Atin po yan. Sa atin po inaward yan noong 2016 sa arbitral ruling. Kaya dapat ay ipagtanggol o ipaglaban natin ang ating teritoryo. Sobrang kudos po sa ating Pangulo. Because it is important to show the world and our people, yes, that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining yes, of protecting our territorial imperatives. We are. Dapat lang talaga yon. At yun nga, no, yung sinasabi natin na sana pati po yung ating mga mangingisda ay maprotektahan po, mabantayan po yan ng ating mga PCG o maaaring ating Philippine Navy dahil nahihirapan na po talaga ang ating mga mangingisda na makapangisda dahil alam po natin no, na yan lang po ang kanilang ikinabubuhay. Sana po mabigyan po rin ng priority yan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga mangingisda. Pero nakikita po natin dito yung paninindigan ng ating Pangulo na ilaban ang ating teritoryo. Napakalaking kudos talaga. Maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Ikwinento ni Pangulong Marcos ang lahat ng baho ng China sa ASEAN. Yes. Isiniwalat ang illegal, coercive at aggressive behavior ng mga Chinese.
Kalahati sa buong ASEAN countries ang nagpayag ng suporta at kinundi na rin ang China. Di ba? Kasi nga tayo yung nasa tama, tayo ang sumusunod sa UNCLOS, tayo ang sumusunod sa international law. Kaya talagang kukondinahin talaga ng lahat ng halos ng bansa ang China dahil sila po ang gumagawa ng hindi maganda dyan sa ating teritoryo. At hindi lang po sa atin, no, sa buong Southeast Asia ay ginagawa nila po ng hindi maganda dahil sa paniniwala nila na kanila po ang buong South China Sea daw puno nila dahil po doon sa 10 dash line nilang kalokohan. Ganun po yun, wala naman pong matinding proof yan. Tayo po ang nasa legal, no? Yung 200 nautical miles natin, atin talaga yun, no? Kumbaga, ang China, nilalabag nila ang UNCLOS, hindi nila nirerespeto ang international law. Kaya wala po talagang kakampi dito ang China. Pero alin kaya ang mga bansang pro-China pa rin sa kabila ng mga hayop na pag-uugali ng mga Chinese? Hindi naghahanap ng away si PBBM. Gusto lang ipamukha ng ating Pangulo sa China na mali at hindi porket malakas na bansa ang China, bubuli-bulihin na lang tayo. Tama. Isipin nyo yung nakaraang presidente natin. Talagang ini-express niya, no, yung takot niya sa China. Sinasabi niya noon, di ba, yung dating presidente natin, isang pindot lang daw, 6 minutes lang daw, nanda sa atin na rin yung missile ng China. Di ba? Takot sa China. Kasi nga, alam niyo na, pro-China eh. Pero itong ating Pangulo ngayon, na si Pangulong Bongbong Marcos, ay inilalaban tayo. Ipinaglalaban ang ating soberanya, ipinaglalaban ang ating bansa, ipinaglalaban ang ating EEZ. Ganyan dapat ang presidente. Di ba? Kaya sobrang kudos sa ating Pangulo dahil tumataas ang moral natin dahil meron tayong presidenteng ganito na may paninindigan, no, na hindi po talaga ipamimigay ang ating teritoryo. Bagamat hindi man tayo lumalaban ng pisikalan sa China, pero against talaga tayo sa ginagawa ng China sa atin dahil lahat po ng bansa halos ay nakasuporta na sa atin dahil sa ginagawa sa atin ng China. Dahil alam ng mundo na hindi tama o ang China po ang hindi gumagawa ng maganda dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang sa bansa natin, sa buong Indo-Pacific. It is always very useful because at some point, there are many offers of help. And they say, if that is a problem, maybe we could do this. Maybe we could, maybe our country can send vessels. Maybe we can... O, diba? Kita nyo, no? Maraming tulong ang iniaabot sa atin ng iba't ibang malalakas sa bansa. Diba, nagsusuhestyon pa sila, nagsasuggest pa sila, itong gawin natin, tutulungan namin kayo, diba? Kaya, ano pa bang hahanapin natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Ibig sabihin lang po nun talaga, napakatikas ng ating presidente at tayo ang nasa tama dito. Dahil syempre, lahat ng mga bansa nang ayaw ng gulo, ika-counter na agad nila yung ginagawa ng China dahil nanggugulo yung China eh. Diba? Kaya sa ating nakakampi at tayo ang nasa legal, tayo ang sumusunod sa international law. Kaya sobrang kudos sa ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Germany po, bumubuhos na rin ang tulong ngayon ng Germany sa atin. Maybe we could do this. Maybe we could, maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position clear and explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Di ba? Kasasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga naman tayo bubuhusan ng maraming tulong na yan kung hindi tayo yung nasa tama. Di ba? Kaya ibig sabihin lang po nun talaga, naninindigan talaga tayo na tayo ang nasa tama dito. Tayo ang walang ginagawang masama dyan sa ating teritoryo. Dahil di ba sinisiraan tayo ng China, binabaliktad tayo eh. Isipin nyo, yung mga mangingisda pa raw natin daw sumisira daw ng karagatan. Lahat po gagawin, no? Wala po tayong makinarya o lalong-lalo na po ang ating mga mangingisda na makasira po ng West Philippine Sea o ng ating karagatan. Grabe tong China, no? Talagang gagawin nila lahat. Pero wala na pong naniniwala sa kanila. Real talk yan, no? Kaya binubuhusan tayo ng tulong ngayon kasi tayo ang nasa tama. Clear. And explain to them what the present situation is, how the situations have evolved. Hindi nakapalag ang China sa pinagsasabi ni Pangulong Marcos. Kahit ang war expert na si Dr. Chester Cabalsa na tapangan kay PBBM. Tama raw ang pinagsasabi ng ating Pangulo. Hindi kasi matapos-tapos ang Code of Conduct na susundin sa South China Sea,
dahil pinapatagal ng China. Tama. Pinipigilang matupad para China pa rin ang maghari-harian sa buong South China Sea. Pag natapos ang Code of Conduct ng ASEAN na yan, mawawala na ng karapatan ang China na pumasok sa buong South China Sea kasama ang West Philippines. Well, dapat naman talaga dahil noon pa nga, di ba? Sila na po yung trespassing. Actually, dapat nga masanksyonan na po sila ng UNCLOS dyan sa panghihimasok nila at nananakit sila. Di ba? Isipin nyo yan. Dapat talaga mabigyan na po ng parusa po yung ginagawa ng China na yan. Karapatan ang China na pumasok sa buong South China Sea kasama ang West Philippines. I think he is braver enough now to send such statements like that kasi he has experienced it himself under his administration. Even with or without China, you can create your own code of conduct now. Tama. So it's not up to China because if in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito na yung walang magiging code of conduct. Lakas ng loob ni PBBM walang katakot-takot kung alisan man ng investment ng China ang Pilipinas. Well, marami tayong pwedeng pagkuhanan ng investment o ng investor. Wala. Tanggalin na po yung China. Isipin nyo, yung Pogo nga, tinatanggal na natin. Di ba? Sa nakarang reaksyon natin yung kanina lang. Isipin nyo, di ba? Hinuli na yung matataas dyan sa Pogo. Ganyan katindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At walang dapat ikatakot ang ating Pangulo dahil tayo yung nasa tama. Tayo ang ginagawan ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea ng China. Di ba? Real talk. Kaya napakapalad natin meron tayong ganitong presidente na inilalaban po ang ating soberanya. Walang katakot-takot kung alisan man ng investment ng China ang Pilipinas. Pero okay lang, di ba? Hindi din naman quality ang gawang Chinese. Tama. Unlike sa Japan at South Korea. Yes. Kayo, anong masasabi nyo sa patuloy na pag-iit ni PBBM sa ating karapatan? Ayun lang po, no? Grabe itong balitang to. Palakpakan natin. Napakaganda ng video ni Megs Castle. Mag-subscribe kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link. Comment down below kung anong saloobin nyo. Satisfied ba kayo sa mga sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa ASEAN na talagang inilahad niya ang saloobin niya ukol sa ginagawang hindi maganda sa atin ng China dyan sa ating teritoryo. Huwag nyo rin kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat till next time. God bless and peace out.